This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and are dead. He that eateth of this bread shall live forever. Magandang araw mga kapatid sa pananampalataya. Ako po si Brother Dave at welcome sa isa namang makabuluhang episode ng ating podcast ngayong araw na ito. Ngayong araw na ito ay Lunes, panibagong simula ng ating linggo. And marami pong mga kaganapan, marami bagyo na pumasok, mga sa social media, parang maraming mga pangyayari, rally, di ba? Pero kung bago ka pa lang dito, huwag kalimutang i-like, i-subscribe at i-share ang video na ito para mas marami pa tayong maabot na puso. Welcome po sa lahat. No? May mga kapatid po tayo pala na nakikinig sa ibang bansa and welcome po kayo dito, no? Mga brothers and sisters sa faith. Ngayong araw na ito, pag-usapan natin ang isang mahalagang katotohanan. Kapag tinawag tayo ng Panginoon upang maglingkod, hindi niya tayo iniiwan. Sa halip, pinibigyan niya tayo ng biyaya, katiyakan at lakas upang maisakatuparan ang kanyang layunin. Ating makikita, my dear brothers and sisters, kapag ang Diyos ay naramdaman mo yung biyaya sa buhay mo, ibig sabihin nun, yung ating Ama sa Langit ay pinagkakatiwala niya sa iyo yung mga blessing na yon para ibahagi din sa iba. Kasi yung perception ng tao pag binibless ako, parang ako lang yung binibless and wala na silang pakialam sa ibang tao. But hindi po yun. I came to realize pala na pag ang ating Ama sa Langit, yung biyaya binibigay niya sa atin ay may katumbas yun na responsibilidad na kailangan nating gampanan. Sabi nga sa Doktrina at Mga Tipan, section 106 verse 8, sinabi ng Panginoon, at ibibigay ko sa iyo ang biyaya at katiyakan upang ikaw ay makapaglingkod sa akin. Kasi po, dito sa ating binasa sa Doktrina at Mga Tipan 106 verse 8, paano po tayo makapaglingkod kung wala tayo? Halimbawa, paano ka magbigay ng pagkain? Tayo mismo naghihirap na wala tayong pagkain. How can you give if wala ka din? Diba? Parang ganun yung sinasabi sa self-reliance. Enable makapagbigay ka ng serbisyo sa pagtulong, halimbawa community service. Kailangan dun yung lakas mo para magpokpok ng martilyo, paggawa ng bahay kubo. Paano gawin yun if physically mahina tayo? Paano tayo makapagbigay ng ating advice or counsel if tayo mismo ay nagsastruggle sa buhay? Kailangan din natin ng advice, meron tayong anxiety, di ba? So enable makapagbigay tayo, nagsisimula yun sa atin. That's the reason why the Lord blesses us para makapaglingkod tayo ng maayos. Magugulat ka na lang bakit binigyan ng Diyos ng motor, no? Para yun yung gamitin natin para makapag-bisita tayo sa mga members, kasi no, naglalakad lang tayo, di ba? Not in the way na binigyan tayo ng Diyos ng biyaya and then nakita natin na parang masabi natin na ay may motor na ako, so pwede na akong pumunta sa mga lugar na hindi ko pa napuntahan, at nakaligtaan natin na binigyan ka ng Diyos ng motor kasi nakita niya na naglalakad ka lang during na masipag sa paggawa ng missionary work. Nakikita ng ating Ama sa Langit na bibigyan ko ito ng anak ko ng motor para na hindi sa mahirapan makapagbisita sa mga pinupuntahan niya. Rather na naging masipag pa tayo, ang ginawa natin ay nag-change yung isip at instead makapagbisita ay yung sa mindset niya is pumunta sa mga lugar na hindi napuntahan. Di po ba? So na, in short, na kalimutan niya na yung paglilingkod sa Panginoon. So sana wag nating kalimutan. Ito din nire-remind ko sa aking sarili, no, na sana wag nating kalimutan na minsan yung biyaya pwede siya maging hadlang. Depende sa paggamit natin. At sabi din sa Doktrina at Mga Tipan, section 108 verse 7, idinagdag niya
Patatagin mo ang inyong mga kapatid sa lahat ng iyong mga ginagawa. So talagang hindi nawawala yung sabi ng ating Ama sa Langit na patatagin mo yung mga kapatid mo. Dito din pumasok sa isip ko bilang ama, no? Na sinasabi natin sa mga anak natin na magtulungan sila. Bakit? Darating yung araw na tatanda tayo din ay lilipas sa panahong ito. And sila mismo yung may iwan dito at maganda na magtulungan sila. Di po ba? So, kung sa ating pamilya, yun po yung small community, tingnan natin as a whole, no? Na isa tayong pamilya. Siguro hindi lang tayo magkadugo. Pero nagsimula tayo kina Adan at Eva, no? Kung babalikan natin yung history. Kaya bilang isang sa isang faith, tinatawag natin yung isa't isa na brothers and sisters kasi nanggaling tayo sa isang magulang if we believe sa scriptures, di ba? O dumami yung mga tao hanggang, di ba, parang nangyari na minsan nag-iba't iba yung mga opinion, pero magkapatid pa rin tayo. Kaya sinabi ng ating Ama sa Langit na patatagin mo ang iyong mga kapatid sa lahat yung mga ginagawa, no? Kaya sinasabi ng ating Ama sa Langit na pinagpapala tayo para ibigay natin, i-share natin yung mga blessings na meron tayo sa iba. Ang mga talatang ito ay paalaala sa atin na ang paglilingkod ay hindi lamang tungkulin. Ito ay isang banal na pribilehyo. At sa bawat hakbang, ang Panginoon ay kasama natin. Yung pag sinabi niya pong pribilehyo, nandito ko nakita na yung paglilingkod pala is not a burden. Hindi siya challenge or nagbibigay ng problema sa atin, but datapot ito nagbibigay ng pribilehyo, privilege to serve. It's a blessing pala. Kasi alam nyo po, pag maglilingkod tayo, pag pupunta tayo sa ibang mga lugar, mga bahay ng mga members, na dati nakikita na minsan yung sitwasyon nila ay mas challenging pa sa ating sitwasyon. Doon natin na-appreciate yung buhay. At minsan naisip natin, kung challenging yung part nila, naisip natin na paano kaya matutulungan yung kapatid ko. Pag sila na may umaangat sa buhay, nai-inspired tayo. Paano kaya ma-obtain to sa buhay ko? Di po ba? And hindi naman big sabihin nun, pag maganda yung bahay niya, wala na siyang problema. Di ba? So, lahat tayo nagtutulungan para maging maayos yung ating pamumuhay. Hindi lang sa aspeto ng physical, hindi lang sa aspeto ng temporal, no? Kasama rin yung spiritual, emotional, mental, yung mga aspeto na yun. Naalala ko ang kwento ng isang batang lalaki na tinawag upang tumulong sa kanyang komunidad. Sa una, natakot siya, pero nang maramdaman niya ang suporta ng kanyang pamilya at ng Diyos, nagbago ang kanyang pananaw. Hindi na siya naglingkod dahil kailangan, kundi dahil gusto niyang maging bahagi ng pagbabago. Gaya ng mabuting Samaritano, hindi natin kailangang maging perpekto para tumulong. Kailangan lang natin ng pusong handang maglingkod. Tulad ng isang bata na gusto siya maglingkod sa komunidad. Nalala ko din yung isang bata na sa tabi ng dagat. Yung mga starfish kasi nandun sa tabi ng dagat, napakarami. So, yung ginagawa ng bata ay kinukuha niya yung starfish at pinabalik niya doon sa dagat. Isa-isa. And then, dumaan yung isang tao, sabi niya, bakit mo binabalik yung mga starfish? Hindi mo maliligtas lahat. Tapos sabi ng bata, alam ko, pero gumagawa ako ng isang bagay na kakaiba. Ibig sabihin nun, ginagawa ko to dahil hindi ko iniisip kung gaano karami yung na mauubos ko lahat. Hindi iniisip ba yung work na ay hindi ko ito mauubos, negativity, no? Negative. Pero yung sabi niya lang na gawin ko to kasi kailangan kong gawin at masaya ako sa ginagawa ko, di ba? Andun yung passion na hindi naman natin ma-save lahat. Doon ko na nalaman yung power ng pagiging positibo sa pag-iisip. Halimbawa, yung bata na yan, kung negative yung pag-iisip niya, pagtingin niya pa lang, ay bakit ko binabalik? If the same sila ng mindset ng matanda, di po ba? Kaya sabi ng ating Panginoong Jesucristo na bless yung mga bata kasi napaka-innocent nila, teachable sila, humble sila.
Pag may gusto silang gawin, hindi sila nagdadalawang isip, gagawin talaga nila yon, di po ba? So, tayo din, sinasabihan tayo na may katulad din ng isang bata na hindi yung, hindi ko siya tutulungan kasi ano ko yan, hindi kami bati niyan, diba? Nagkasamaan kami ng loob niyan, kailangan muna na lumuhod siya sa akin. May mga ganong sitwasyon sa buhay ng tao. Pero sabi ng Panginoon, yung tunay na pagmamahal, ng paglilingkod, ay nagpapababago sa ating isip. Imaginin mo yun, bibisitaan mo yung tao na matagal mo nang hindi pinapansin, di ba? And doon natin makikita yung power ng serve. Kasi hindi naman tayo binabayaran dito. Di ba? Naglalakad tayo, sariling pera natin, sariling sasakyan natin. Pero andun yung pusong handang tumulong. May isang sitwasyon, may isang tao na nagkasakit yung isang kasamahan nila. And then dinala nila sa ospital. And then hindi siya nagbisita. Nagbisita sa once ng inadmit. Tapos bumisita siya sa pinakahuli na doon siya nagbisita. Tapos nagreklamo pa siya na dahil daw nagastuhan siya daw sa gasolina, sa sasakyan niya, sa time and effort, may trabaho siya. Pero yung taong ito, magaling siya magsalita sa harap na na yung sakripisyo niya, yung parang ganun. So hindi maganda po na in front sa mga tao, parang binibuild ng tao yung sarili na nagsusugarcoat siya. Pero in reality, yung paglilingkod niya ay pang napilitan. So wag natin gawin yon para na ma-honor naman ng ating Ama sa Langit yung paglilingkod natin. Tanggapin ang mga calling sa simbahan ng may pananampalataya. Lahat po tayo binibigyan ng calling, ini-invite tayo sa calling. So tanggapin po natin kasi alam nyo po, iba talaga yung may calling. Makita natin how yung ating Ama sa Langit, binabasbasan niya tayo. We are being blessed dahil sa calling na yun. Talagang sa buong buhay ko doon ko nakita yung mga time na wala akong calling, parang ang bigat ng buhay. Pero sa may mga time na may calling ako, talagang marami ding challenges, pero nakikita mo talaga yung divine intervention ng ating Ama sa Langit sa buhay natin. Makikita mo talaga yung pagbabago, makikita mo yung blessings, parang smooth lang na pumapasok sa buhay natin. Hindi naman grabe-grabe na bongga, pero makikita natin na enough na makakapag-live tayo in every days ng buhay natin. Mag-minister sa kapwa ng may malasakit. Yan. Mag-minister tayo hindi lang po for compliant tulad sa kwento na sinabi ko. Mag-minister tayo dahil gusto natin, mahal natin. At first, yes, may pagkakataon na napilitan lang tayo kasi may trabaho pa, may gawain pa. Pero pag andun na po tayo sa bahay ng minister natin, naglalakad na po tayo, makalabas na po tayo ng ating comfort zone, doon tayo makikita na iba pala yung feeling, iba pala yung pakiramdam na makapaglingkod ng totoo. Gumamit ng social media para magbigay ng inspirasyon. Ako po, bihira lang po ako magbukas ng social media. Talagang hindi. Kasi, depende po sa tao, kasi minsan pagbukas mo, marami ka na nakikita na gamitin natin yung social media. Mag-post tayo dyan ng mga quotes ng simbahan. Mag-post tayo dyan sa ating wall ng mga inspirational na family gathering, yung family natin, so that other people ma-inspire sila sa atin din. Ako'y naniniwala po na ganun. Maglingkod sa pamilya, ito ang unang simbahan sa tahanan. Alam niyo po, kahit gaano tayo kalakas sa labas, if mahina yung pamilya natin, wala din. One time, meron ako na-interview, isang membro, sabi ko, kamusta kayo ng relasyon nyo ng tatay mo? Sabi niya, hindi ko po alam eh. Hindi ko, bakit? Sabi niya kasi ng time na tinawag siya na leader ng simbahan, napaka-busy niya na po sa simbahan na hindi na po kami nabibigyan ng time. Ako, personally, sabi niya. And that situation, nakita ko mga kapatid na iba pala pag yung time na ginagamit mo sa pamilya mo na minsan nakakalitaan natin na puro na lang tayo sa ibang bagay, akala natin mahalaga, pero nakakalitaan natin yung pinakamalagang bagay, yung unang simbahan sa tahanan ay yung ating tahanan mismo. Di po ba? So, unahin natin yung pamilya natin. Sabi ko nga sa wife ko na huwag mong isipin kung anong sasabihin ng ibang tao. Isipin mo kung ano tayo. Kasi
habang andun ka sa mindset na iniisip mo yung anong sasabihin ng ibang tao, nakakalimutan yung pinakamalagang bagay, yung pamilya mo. You're not here to please them. You're here to serve them. Yun ang sabi ko sa kanya. So, dito tayo sa pamilya natin. Ayusin natin yung pamilya natin, ibig sabihin nun na strengthen natin yung pamilya natin. No? Kasi ibang tao talaga, yung comment, di mawawala yun. Papapakinggan mo lang, no? Pag masira yung pamilya mo, in the end, hindi naman sila makakatulong. No? You're here to serve them, not to please them. Isang kaibigan ko, si Brother Noel, ay tinawag bilang seminary teacher. Sa una, hindi siya sigurado kung kaya niya. Pero sa bawat lesson, sa bawat dasal, naramdaman niya ang suporta ng Panginoon. Ngayon, hindi lang siya nagtuturo. Siya ay nagbabago ng buhay. No? So, sa ating karanasan at sa karanasan ni Noel, ito natin makikita na hindi lang binabago ng gospel yung buhay natin. Ay, yung buhay ng iba. Pero binabago din ito yung buhay natin. Hindi lang tayo nagtuturo ng tao, but nakita natin na i-inspired sila sa atin. Tayo yung nagiging inspirasyon nila. Minsan, sa atin sila kumakapit. May mga ganong mga tao, no? Pag binibisita ng mga full-time missionaries, doon sila kumakapit sa full-time missionaries. Kaya hindi natin masisisi ng full-time missionaries na transfer, yung mga member nalulungkot kasi nasanay sila sa kabaitan, sa pagmamahal, yung tunay na pagmamahal na pinapakita ng mga miyembro, ng mga full-time missionaries, no? So, kasi mga full-time missionaries come and go yun pupunta, din lilipat. Pero tayong mga miyembro, magsistay tayo sa isang branch or sa isang ward ng matagal, even nga sa buong buhay natin. Kaya para sa akin, napakahalaga po na maging inspirasyon tayo ng iba. Hindi natin alam na may na-inspired na pala tayong buhay, may nababago na pala ng buhay dahil sa atin. At yun po yung pasasalamat natin sa ating Diyos. Ang kanyang kwento ay patunay, kapag tinawag ka ng Diyos, bibigyan ka niya ng lahat ng kailangan mo upang magtagumpay. Ako mismo ay tinawag minsan sa isang tungkulin na labas sa aking comfort zone. Pero sa bawat hakbang, may biyaya. Sa bawat takot, may katiyakan. Sa bawat pagod, may kapahingahan mula sa Ama natin sa langit. No, alam ko po sa buhay ko, talagang papatutuo po ako dito na binigyan po ako ng Diyos ng opportunity na makapaglingkod sa Kanya. Nakita ko po yung buhay. Noon nga, nagkukwentuhan kami. Sabi ko yung unang sasakyan ko is unang transportation ko is ginagamit is yung bike. Tapos naging tricycle siya, yung merong sidecar na merong yung bike, tapos nilagyan ng upuan sa gilid. Yun, tricycle ang tawag sa amin. I don't know po sa inyo, Tapos ng tricycle, nakabili ako ng motor. Hindi siya branded pero okay na. After nun ng motor, pumili ako ng branded na motor. Siguro pang-3. Tapos after nun, nakabili ako ng sasakyan. Pero hindi pa ako nakakabili ng sasakyan na brand new. Motor pa lang. No, tricycle. Ayun. So, makita natin yung progress ba from bike, tricycle, motor na hindi branded, motor na branded, tapos naging tricycle. Tapos ngayon, meron kaming sasakyan, pero hindi siya brand new. Ayun. Hindi pa siya parang ganun ka-brand. No? Pero nakikita ko ba, yung analogy ko dyan is parang ganun yung buhay natin. Na yung Diyos binibigyan tayo ng biyaya para gamitin natin na maglingkod sa Kanya. Alam nyo po, sabi ko sa pamilya ko yung sasakyan namin, sabi ko sa kanila, gamitin natin to visit other branch every Sunday kasi iba yung feeling na ginagamit mo yung resources para sa Panginoon. At iba din yung feeling na ginagamit mo siya sa mga wala lang. Di po ba? Mas ramdam mo na yung pasasalamat mo sa Diyos. Hindi mo ibig sabihin nun, hindi na kami mag-outing. Andun pa rin yung outing, no? Pero gamitin din natin yung meron tayo na resources para sa pag-establish ng kingdom ng Diyos dito sa mundo. Kasi yun yung ating, sa Kanya, yung tipan natin Ang paglilingkod ay hindi laging madali. Totoo yun. Pero ito ay laging makabuluhan. At sa bawat pagkakataon
naroon ng Panginoon. Hindi lang bilang tagapamasid, kundi bilang kasama. Mga kapatid, tandaan natin, kapag tinawag ka ng Panginoon, hindi ka niya pababayaan. Bibigyan ka niya ng lakas, ng biyaya, at ng katiyakan. Ako po si Brother Dave. Sa muli, nagsasabing ang paglilingkod ay daan tungo sa tunay na kagalakan. Huwag kalimutang i-share ang video, mag-subscribe at i-like. Hanggang sa susunod na episode, paalam at pagpalain po kayo ng ating Ama sa Langit.